Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 236, ang Zunchi Layer. Hindi lang ang cultivation method para sa surplus souls ang nakaapekto sa puso ni Linfeng, lahat ng iba pang alaala ay nagdulot ng pagtakbo ng puso ni Linfeng. Taglay niya ang lahat ng alaala ng malakas na cultivator at alam niya kung gaano kalakas ang taong ito ay Zunchi Layer. Nasa itaas siya ng Tianchi Layer. Sa isang kamao, kaya niyang durugan ng bundok. Ang isang espada ay maaaring magukit ng isang ilog o isang lawa. Sa wakas ay mauunawaan na ni Linfeng ang mga posibilidad na ipinagkaloob ng iba't ibang antas ng paglilinang. Ang Zuanchi Layer, tulad ng Lingchi Layer, ay nahahati sa siyam na layer. Pagkatapos ng Zuanchi Layer, naroon ang Tianchi Layer. Pagkatapos ng layer ng Tianchi, mayroong Zunchi Layer, ang mga cultivator ng layer ng Zunchi ay mga nakatatanda sa loob ng mundo ng paglilinang. Halos hindi matalo ni Linfeng ang isang cultivator ng Zuanchi Layer, napakahirap na. Hindi maisip ni Linfeng kung gaano siya kalayo mula sa layer ng Zunchi. Tumingon si Linfeng at tumingin sa hingal na bangkay. Siya ay napabuntong hininga. Isang cultivator ng Zunchi Layer ang nasa harap niya, isang maliit na cultivator ng Lingchi Layer. Si Linfeng ay wala pa ring tao. Maaaring patayin siya ng isang cultivator ng layer ng Zunchi sa pamamagitan ng paghinga sa kanya. Ang mga cultivator ng Zuanchi Layer, sa Zuyu at Moyu, ay itinuturing na bilang napakalakas na cultivator. Tungkol sa layer ng Tianchi, wala pang narinig si Linfeng tungkol dito, ni hindi niya alam kung may mga cultivator ng Tianchi Layer sa loob ng Zuyu o Moyu. Kung tungkol sa mga cultivator ng layer ng Zunchi, sigurado si Linfeng na kaya nitong sirain ng isang buong bansa sa pamamagitan ng isang alon ng kanilang mga kamay. Tiyak na walang ganoong cultivator si Zuyu. Maaaring kunin ng mga cultivator ng layer ng Zunchi ang lakas mula sa kanilang dugo at maihatid ito sa kanilang mga supling. Nagawa nilang lumikha ng mga espiritu ng dugo at ipinasa ito sa kanilang mga inapo. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang mga espiritu ng dugo. Bukod pa rito, sa sandaling iyon, nakita ni Linfeng ang isa sa mga maalamat na cultivator at nakatanggap ng hindi kapanipaniwalang dami ng kaalaman mula sa kanya. Natanggap niya ang kanyang maalamat na mga alaala, ang mga alaala ng isang maladyos na cultivator. Ang malaking ahas na iyon ay nakakagulat na isang Zun level na dragon. Nakatingin si Linfeng sa dragon. Kung ito ay nasa mundo, maaari nitong lipulin ng isang buong bansa sa isang hininga. Ang dugo nito ay naging lawa na hindi nawalan ng lakas sa loob ng daan-daang taon, bukod pa, pinapanatili ng dugo ang sigla nito at maaaring tumagos sa mga katawan na nagbibigay sa mga tao ng lakas ng isang espiritu ng dugo. Sa kasamaang palad, ang lilang lawa ay ganap na hinigop ni Linfeng. Ninuno, natanggap ko na ang pamana mo at minana ko ang mga alaala mo. Ninuno, ikaw na ang guro ko. Tiningnan ni Linfeng ang mga labi ng malakas na cultivator at biglang lumuhad sa harapan. Ang puso ni Linfeng ay napuno ng paggalang at pagsamba. Ginawa niya ang kowtow na nagbuklod sa guro at estudyante. Pinaghiwalay niya ang kanyang mga alaala sa tatlong bahagi at ipinadala ito kay Linfeng. Karapat-dapat, siya sa pagsunod at paggalang ni Linfeng. Kung ang malakas na cultivator ay nabubuhay pa, gusto ni Linfeng na siya ang kanyang guro. Maaaring bumalik si Linfeng kay Zuyu bilang isang bayani na may napakalalim na guro. Nang makita ni Duan Xinye si Linfeng, lumapit siya sa kanya at nagsimulang magalang na yumuko sa harap ng rebulto. Ang malakas na cultivator ay nag-transmit din ng mga saloobin sa kanya, napakalakas na kasanayan sa espada at malakas na mga diskarte sa liksi. Siya rin ang naging guro niya. Ancestor, ang unang bahagi ng mga alaala na ipinadala mo sa akin, lagi kong tatandaan. Kung, balang araw, magkaroon ako ng pagkakataong makilala ang ilan sa mga dati mong kaibigan, sasabihin ko. Sa kanila ang nangyari sa iyo. Sabi ni Linfeng. Ang unang bahagi ng mga alaala mula sa malakas na cultivator ay naglalaman ng kanyang buong buhay at naaalala rin ni Linfeng ang mga kaibigan ng malakas na cultivator. Kahit na ang mga alaalang ito ay ilang daang taong gulang na, ang mga cultivator and layer ng Zunchi ay maaaring manatiling buhay ng mahabang panahon. Ang hindi pagkamatay ng ilang daang taon ay isang normal na bagay para sa kanila. Bukod pa rito, ang matandang kaibigan ng malakas na cultivator ay pumasok sa isang malalim at misteryosong dimensyon. Hindi malinaw na naiintindihan ni Linfeng kung anong uri ng dimensyon iyon. Tumayo si Linfeng at bamaantong hininga. Kahit na ang cultivator ng Zunchi layer ay napakalakas, siya ay, sa lahat ng mga taon na ito ay hindi kailanman nakalimutan ang tungkol sa paibig. Nais lamang niyang makita ang mga mag-asawa na nagmamahalan sa isa't isa, dahil siya mismo ay isang napakaromantikong tao. Linfeng, kailan tayo aalis? Tanong ni Duan Xinye sa mahinang boses. Hindi sila maaaring manatili na, walang katiyakan sa ipinagbabawal na lugar, sila ay maiinip hanggang mamatay. Si Linfeng ay mukhang nag-iisip. Ang mga tao ng Z-government ay naghihintay sa kanya sa labas. Kung lalabas siya, tambangan agad siya. Hindi pa rin siya kumpiyansa na manalo laban sa isang cultivator ng Zuanchi layer. Ang mga cultivator ng Zuanchi layer ay maaaring gumamit ng purong chi, iyon ay masyadong mapanganib para sa akin. Ang lakas ko laban sa pure chi niya, napakahirap manalo. Naisip ni Linfeng, ngunit naniniwala pa rin siya sa kanyang kakayahan. Nagawa niyang gumawa ng hugis krus na sugat sa dibdib ng matanda. Muntik na niya itong mapatay. Sa sandaling iyon, nakuha na ni Linfeng ang lakas ng Purple Blood Lake. Tumagos ito sa kanyang laman at buto. Ang kanyang espiritu ng ahas ay ganap na hinigop ang lilang lawa at naging mas malakas. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng isang bagong lilang espiritu.
Kumbinsido din si Lin Feng na kahit na hindi niya kayang patayin ang matandang lalaki na nakalusot sa Zuanqi player, tiyak na mayroon siyang lakas na makipaglaban sa kanya. Hindi lang niya alam kung siya ang mananalo. Xinye, tara na at tingnan natin kung makakaalis na tayo. Sabi ni Lin Feng. Siyempre, hindi siya pupunta. May anumang pagtutol kaya tumango na lang siya. Tara na, sinabi yun ni Lin Feng at agad na bumalik. Padilim na ng padilim at ang daanan ay lalong makipot. Ilang sandali, nakarating na sila sa harap ng entrance ng Forbidden Area. Tumayo ka sa likod ko, titingnan ko muna. Sabi ni Lin Feng habang pasulong. Nilagay niya ang kamay niya sa pinto ng Forbidden Area. Boom! Unti-unting bumukas ang pinto ng ipinagbabawal na lugar. Ang mga taong nasa loob ng ipinagbabawal na lugar ay kinailangan lamang na hawakan ng isang beses ang pinto upang mabuksan ito. Medyo kinabahan si Lin Feng dahil hindi niya sinasadyang nabuksan ang pinto. Inilabas niya ang ilan sa kanyang chi. Siya ay dumaing at sa kanyang kamay, lumitaw ang isang lubhang matalim espada. Ang pinto ng bawal na lugar ay unti-unting bumukas sa sarili, ang kapaligiran ay biglang naging sobrang lamig. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa mga buto. Gaano kalamag? Bakit ang lamig? Hindi sana mailabas ng matanda ang napakalamig na chi. Ngunit nang matanto ni Lin Feng kung ano ang nangyayari sa labas, siya ay natulala. Ang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay naglaho rin ng walang bakas. Ang pinto ng ipinagbabawal na lugar ay tuluyan ng bumukas. Isang magandang mukha ang nasa harapan niya. Nakapagtataka, si Meng Qing iyon at matiyagang naghihintay sa kanya. Hindi ito ang luma lalaki. Malinaw, nang makita ni Meng Qing si Lin Feng, siya rin ay namangha at nagulat. Meng Qing, sabi ni Lin Feng habang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ngunit si Meng Qing ay mukhang malamig tulad ng dati, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay hindi pa rin nagbabago. Sinulyapan niya si Lin Feng at pagkatapos ay kay Duan Xinye, na lalabas din sa sandaling iyon. Nang makita ni Meng Qing na si Duan Xinye ay nakasuot ng damit ni Lin Feng, medyo nagulat siya, ngunit kaagad pagkatapos niyang gamitin muli ang kanyang malamig at walang pakialam na ekspresyon ng mukha. Siya ay ganap na, walang ekspresyon. Nang makita ni Duan Xinye si Meng Qing, nagulat siya at napabuntong hininga. Ang ganda naman. Nakapagtataka, may napakagandang babae sa mundo. Hindi lang siya napakaganda, kundi napakalakas din. Si Duan Xinye ay lubos na kumpiyansa sa sarili pagdating sa kanyang kagandahan. Wala pa siyang nakitang mas maganda kaysa sa kanya noon, ngunit sa sandaling iyon, nakakita na lang siya ng isang batang babae na mas maganda kaysa sa kanya at parang malapit siya kay Lin Feng. Ayos ka lang, iyon ang pangunahing bagay. Tara na, malamig na sabi Meng Qing. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang ilang yelong chi ay tumaas sa hangin na nagpasimangot kay Lin Feng. Ang ice chi na iyon ay isang problema, bakit ang katawan ni Meng Qing ay naglalabas ng napakalamig na chi? Biglang naalala ni Lin Feng na nakakita na siya ng ganoong chi sa paligid ng katawan ni Meng Qing at medyo nagulat. Agad siyang sumigaw. Meng Qing, teka. Ngunit tila hindi pinansin ni Meng Qing si Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad tulad ng dati. Ang kanyang silweta ay nagmukhang malungkot sa kanyang likuran. Tumigil ka, naglakad palabas si Lin Feng mula sa pasukan ng ipinagbabawal na lugar. Nagulat ang mga tao, nakakagulat na naglakaslog si Lin Feng na kausapin si Meng Qing gamit ang ganoong tono. Si Meng Qing ay hindi mukhang isang celestial na nilalang ngunit siya ay napakalamig din. Bumalik ka sa akin. Galit na sigaw ni Lin Feng. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Meng Qing, hindi siya tumingin kay Lin Feng. Kaagad pagkatapos, nagulat ang lahat, si Meng Qing ay dahan-dahang nagsimulang maglakad pabalik patungo kay Lin Feng. Ano ang katangian ng relasyon ni Lin Feng at Meng Qing? Bakit isang malakas na babaeng cultivator ang nakikinig kay Lin Feng? Xinye, mangyaring umalis saglit. Sabi ni Lin Feng habang pabalik sa ipinagbabawal na lugar. Si Duan Xinye ay natulala. Isang nakakaantig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata ngunit nanatili siyang tahimik. Tumango lang siya at naglakad palabas ng Forbidden Area at sinulyapan si Meng Qing. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang lamig. Nagsimula siyang nanginginig at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Paanong naging ganoon kalamag ang paligid sa katawan ng magandang dalaga? Parang mag-freeze siya on the spot. Pasok ka, sabi ni Lin Feng kay Meng Qing, na dumating sa entrance door ng Forbidden Area. Nanatili siyang tahimik at pumasok. Ang pinto ng ipinagbabawal na lugar ay sumara sa kanyang likuran. Nawala ang mga siluwet ni Lin Feng at Meng Qing. Nakatingin lang ang mga tao sa malaking pintuan na iyon. Lahat sila ay sobrang curious. Ano ang ginagawa nila sa loob? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 237, Kainaitan sa bawal na lugar. Sa ipinagbabawal na lugar, hinawakan ni Lin Feng ang kamay ni Meng Qing. Biglang may kumalat na malamig na enerhiya sa kamay niya. Pagkatapos noon, ang bisig ni Lin Feng ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Kumakalat na ito sa buong katawan niya. Gaano kalamag? Si Lin Feng ay natulala. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Meng Qing ay sobrang lamig. Kahit na sa kanyang cultivation level, si Lin Feng ay may impresyon na siya ay mag-freeze sa lugar. Tumingon siya at tumingin kay Meng Qing. Galit pa rin siya at sinabi, "Ano ang nangyayari sa iyo?" "Wala," sabi ni Meng Qing habang bahagyang umiiling. Siya ay nabigla. "Hindi lang sinasabi ko ang katotohanan na hinanap mo ako na may patong na yelo na sumisira sa katawan mo, kundi pati na rin noong lumayo ka lang." "Bakit ka lumayo?" Mukhang hindi masaya si Lin Feng at alam niya kung gaano kalakas ang yelong iyon. Noong nakaraan, nakita na niya ang sakit ni Meng Qing. Sa oras na iyon, hindi na hamina ang yelo, alam na alam ni Meng Qing na may solusyon si Lin Feng para sa yelo.
Nakakagulat, tumalikod siya at lumayo sa kanya, paanong hindi magagalit si Linfang. Inangat ni Mengqing ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang. Mukha siyang nagulat. Ngunit kaagad pagkatapos, ibinaba niya muli ang kanyang ulo na parang isang maliit na batang babae na pinapagalitan, hindi siya nang ahas na tumingin kay Linfang. Nagsimulang manginig si Linfang nang makita niyang hindi nagsasalita si Mengqing. Pakiramdam niya ay may sasabihin siya. Tutulungan kitang alisin ang yelong chi na iyon. Habang nagsasalita, nanginginig ang katawan ni Linfang at kumalat ang isang dragon chant sa kapaligiran. Nag-vibrate ang buong atmosphere. Tumitaw ang snake spirit ni Linfang. Ito ay may 6 na ulo at napakalaki at marilag. Ang mga mata nito ay direktang nakatingin kay Mengqing. Nang makita ni Mengqing ang espiritu ng ahas, nagulat siya. Sa huling pagkakataon na nakita niya ito, wala itong 6 na ulo at hindi ganoon kalaki. Sa sandaling iyon, ito ay napakalaki at marilag. Ang nangyari sa espiritu ni Linfang ay isang himala. Mukhang tama ako, isip ni Mengqing. Lalo siyang natitiyak na tama ang hula niya. Ang espiritu ng ahas ni Linfang ay talagang isang dragon. Ang 6 na ulo ng ahas ay umaawit ng awit ng mga dragon. Sa sandaling iyon, ang yelo sa paligid ng katawan ni Mengqing ay naging puting ulap at nagsimulang lumunin ito ng ahas. Sa sandaling iyon, ang espiritu ni Linfang, na lumulutang mula sa kanyang likuran, ay parang 6 na magkakaibang ahas na patuloy na gumagalaw. Ito ay mukhang napakalakas. Sa hinaharap, huwag pansinin ang sasabihin ko, sabi ni Linfang. Si Mengqing, tulad ng dati, ay tahimik. Bahagyang tumanggo si Mengqing at ibinaba ang kanyang ulo. Ang yelong chi sa kanyang katawan ay unti-unting nanghina. Nang makita ni Linfang ang ekspresyon ng mukha ni Mengqing, medyo sumakit ang puso niya, hindi niya alam kung paano kakausapin ang babaeng ito. Mula nang umalis sila sa Blackwind Mountain, palaging kasama niya si Mengqing. Siya lang ang taong malapit sa kanya. Dahil iniwan ni Linfang si Mengqing at naglakbay sa napakalaking distansya, mahabang panahon na ang lumipas. Napakahirap para kay Mengqing na mawalay sa kanya. Nakapagtataka, hinabol pa niya siya sa bansang Moyu. Galit na galit, pinatay niya ang mga tao ng Z-government. Sa napakaikling panahon, napakaraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan. At saka, pagkatapos ng napakahirap na oras, nakita niya na magkasama sina Linfang at Duan Xinye at Suotni. Duan Xinye ang damit ni Linfang, paano siya magiging masaya pagkatapos makita iyon? Kahit na hindi niya ipinakita ang kanyang mga emosyon, si Linfang, na nakalusot sa Earth Fusion Dimension, ay nararamdaman na ngayon ang mga emosyon na sinusubukan niyang itago. Napansin niya dahil sa mga galaw nito nang tumalikod siya para umalis. Bahagyang nanginginig ang katawan niya at tuloy-tuloy ang pagpikit niya na para bang malapit na siyang maiyak. Silly girl, nag-aalaga talaga siya ngunit palaging nanatiling malamig. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng habag na pumuno sa puso ni Linfang. Pagkatapos, nilapitan niya si Mengqing na naging dahilan upang siya ay manginig. Ito ay hindi dahil sa malamig na chi kaya siya nanginginig, ngunit dahil si Linfang ay lumalapit sa kanya. Nanginginig siya at parang may humahampas na alon sa puso niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Maya-maya pa ay naramdaman niyang hinihila ang kanyang katawan, naramdaman niya ang 2 braso na pumulupot sa kanyang katawan. Isang mainit na yakap iyon na agad na nagtanggal ng lamig sa kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang puso. Nang matanto niya kung ano ang nangyayari, gumalaw ang kanyang mga mata, na karaniwang hindi nagpapakita ng emosyon. Mukha siyang nagulat. Silly girl, dapat alam mo na kung magdusa ka, maghahirap din ako. Mahinang sabi ni Linfang. Mainit at sinsero ang boses niya. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita ni Linfang na ang katawan ni Mengqing ay sinisira ng yelong chi at siya ay tahimik na nagdurusa, ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding sakit. Ito ang unang pagkakataon, sa kanyang nakaraan man o kasalukuyang buhay, na ipinakita ni Linfang ang kanyang pagmamahal sa isang babae, ang kanyang damdamin kay Mengqing ay wagas at taos puso. Nang marinig ni Mengqing ang malambot at mainit na mga salitang ito, nanginginig siya. Kaagad pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi pa nangyari, ngumiti siya. Ito ay isang kaakit-akit na malambot at matamis na ngiti. Gumalaw siya ng kaunti at biglang, ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Linfang, na nagpakalma at nakakarelak sa kanyang pakiramdam. Ang mga kamay ni Mengqing ay nasa likod ni Linfang ngunit nakahawak sa hangin. Tila hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay, ngunit sa wakas, ang kanyang maliliit na kamay ay dahan-daang gumalaw patungo kay Linfang at pagkatapos ay maingat niyang niyakap siya. Nang maramdaman ni Linfang ang kanyang maislan na mga kamay sa kanyang likod, humadjudyak siya nakakaloko. Idiniin din niya ang kanyang yakap at ginamit ang isang kamay upang haplasan ang buhok ni Mengqing. Mula sa kanyang mukha. Kaya, ganoon pala ang pakiramdam ng umibig. Ang sarap talaga, napakainit ng pakiramdam mula sa kaibuturan ng puso. Ang katawan ni Mengqing ay kalmadong nakasandal sa katawan ni Linfang habang ang ulo ay nasa balikat nito. Tumingin si Linfang kay Mengqing. Nakangiti siya, ngunit sa kanyang magagandang mata, nakakagulat na may mga luhang unti-unting damaloy sa kanyang mga pisngi papunta sa lupa. Siya ay umiiyak at naglalabas ng maliliit na hikbi. Nanlabo ang kanyang mga mata. Si Mengqing ay labis na nag-aalala kay Linfang habang sila ay magkahiwalay. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanya, kahit isang sandali. Sa wakas, natagpuan niya siya. Buong bilis siyang nakasakay sa Golden Z Mountain nang walang pahinga. Pagkatapos, pagdating niya, sinabi sa kanya na patay na si Linfang. Nang marinig niya na patay na si Linfang, naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Napakasakit ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay namatay ang isang piraso niya. Isa lang ang naisip niya, pumatay. Patayin ng matandang lalaki ng gobyerno ng Z at patayin ang lahat ng kabahagi ng kanyang kadugo.
Ang isang lalaking umiibig ay maaaring makamit ang mga dakilang bagay at makulayan ng pula ang kanyang espada sa larangan ng digmaan para sa isang babae. Ang isang babaeng umiibig ay makakamit din ng mga dakilang bagay, papalamigin niya ang langit at lupa kung ito ay nasa pagitan ng kanyang pag-ibig. Ang pinakamahalagang bagay ay buhay pa si Lin Feng, ngunit pagkatapos ay nakita ni Meng Qing na may kasama siyang ibang babae, naniniwala siya na wala na itong lugar para sa kanya. Siya ay desperado. Wala siyang ibang iniisip kundi ang tumakas. Isang kakilakilabot na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso, hindi pa niya naranasan ang gayong kakilakilabot na pakiramdam. Dahil umalis sina Lin Feng at Meng Qing sa Blackwind Mountain, kaunting panahon lang ang lumipas, wala pang isang taon, ngunit sa maikling panahon na iyon, marami silang naranasan na magkasama. Sa mga alaala ni Meng Qing, mayroong isang masamang kagubatan na puno ng mabangis na mga hayop at mula sa labas ng mundo, lahat ng kanyang mga alaala ay kasama si Lin Feng. Si Lin Feng ay isa ng kailangan na bahagi ng kanyang buhay. Ang kakilakilabot na pakiramdam ay hindi nagtagal, pinigilan siya ni Lin Feng. Pinapasok niya siya sa ipinagbabawal na lugar, at ngayon ay nakakulong sila sa isang yakap. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Meng Qing kung gaano siya kalaang magbago iyon, tila ang lamig sa kanyang puso ay napalitan ng init. Napakasarap ng pakiramdam. Parang kinulong ang dalawa sa yakap ng isa't isa. Matagal silang nagyakapan ng mahina. Ang yelong chi ay kumalat. Na at ang espiritu ni Lin Feng ay naglaho, ngunit sila ay nakatayo pa rin doon, magkayakap sa isa't isa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay gumalaw si Meng Qing, binitawan siya ni Lin Feng at tiningnan ang kanyang magandang mukha habang nakangiti. Gayunpaman, tila walang pakialam si Meng Qing sa pagharap sa kanya, tumalikod siya at malamig na naglakad patungo sa exit. Si Lin Feng ay natulala. Napakamot siya sa ulo, nagulat siya, tapos hinabol niya agad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Chapter 238, walang awa. Unti-unting bumukas ang pinto ng ipinagbabawal na lugar. Ang mga tao ay mukhang sobrang curious nang lumabas sina Lin Feng at Meng Qing. Sina Lin Feng at Meng Qing ay talagang magkahawak kamay. Si Meng Qing ay mukhang malamig at hiwalay. Gaya ng dating ngunit pinahintulutan niya si Lin Feng na hawakan ang kanyang kamay at mukhang natural ito. Mukha silang kalmado at tahimik. Bukod dito, ang yelo sa paligid ng katawan ni Meng Qing ay ganap na nawala. Ang gandang mag-asawa. Naisip ng mga tao sa karamihan. Sa sandaling iyon, naunawaan nilang lahat ang katangian ng relasyon ni Lin Feng at Meng Qing. Naunawaan nila kung bakit nagkaroon si Meng Qing. Nagalit ng husto nang sabihin ng matanda na pinatay niya si Lin Feng kaya naman pinatay niya ang matanda. Si Meng Qing at Duan Xinye ay pareho nilang mahal si Lin Feng. Siya ay walang kabuluhan, natural at walang pidget. Si Meng Qing at Lin Feng ay isang mag-asawa tulad ni Lin Feng at Duan Xinye, ang karamihan ay nagkaroon ng impresyon na sila ay mukhang isang perpektong mag-asawa. Lahat sila outstanding. Alam na alam ng karamihan ang likas na talento ni Lin Feng. Mas naunawaan nila kung gaano kalakas si Meng Qing. Kaya, naisip nila na mas mabuting mag-asawa sina Lin Feng at Meng Qing at mas angkop na magkasama sila. Parang soulmate sila. Tanging isang tao lang na may talento tulad ni Lin Feng ang makakasama ng napakagandang babae. Si Ziyi at Ziling ay blanko na nakatingin kay Lin Feng. Ibinaba ni Ziyi ang kanyang ulo. Napakababa ng pakiramdam niya. Siya ay isang lantang willow at si Meng Qing ay isang napakagandang babae na nakalusot pa sa Zuan Chi layer. At mahal ng babaeng iyon si Lin Feng. Kailangan lang magsalita ni Lin Feng at sinunod niya ang bawat salita nito. Akala ni Ziyi noon ay medyo interesado si Lin Feng sa kanya, nakaramdam siya ng katawa-tawa sa sandaling iyon. Siya ay wala kung ikukumpara kina Meng Qing at Duan Xinye. Masyado siyang pangit kumpara sa dalawang babaeng ito. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Lin Feng, hindi lang siya makapangyarihan sa hindi kapanipaniwalang likas na talento kundi dalawang magagandang babae na katulad niya bulong ni Ziling. Nainggit siya sa mga taong ito. Gayunpaman, nang makita sila ni Duan Xinye na magkahawakamay, ang mapait na damdamin ay sumalakay sa kanyang puso. Iyon ang unang pagkakataon na nakikipagkompetensya siya sa ibang babae. Hindi niya akalain na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi harapin ang mga katotohanan. Si Meng Qing ay isang purong babae, bukod pa, siya ay napakaganda. Babaeng ganyan ay bihira. Nagustuhan din ni Meng Qing si Lin Feng at higit pa rito, interesado rin si Lin Feng sa kanya. Nang makita ni Lin Feng si Duan Xinye, ngumiti siya ng pilit. Pakiramdam niya ay nawala siya. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lin Feng ay palaging walang asawa. Sa mundong ito, napakaraming mga natatanging babae na interesado sa kanya. Maghanda ka ng 2 kabayo para sa akin. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. Kaagad, may sumunod sa kanyang utos at naghanda ng 2 kabayong Chi-Xi. Sumakay ka sa kabayo, dapat tayong bumalik. Sabi ni Lin Feng kay Duan Xinye. Bahagya siyang tumanggo. Matagal na siyang wala. Malamang nag-aalala ang pamilya ng imperial sa kanya. Nang dumating si Duan Xinye sa tabi ng kanyang kabayo, agad siyang tumalon sa likod nito. Kahit na siya ay isang maselang babae, siya ay bihasa sa pagsakay. Meng Qing, sumakay din tayo sa kabayo. Sabi ni Lin Feng kay Meng Qing na bahagyang tumanggo. Tumalon siya sa hangin at sumakay sa kabilang kabayo. Paglapag niya, tumalon din si Lin Feng at sumakay sa kabayo ni Meng Qing sa likuran niya. Inilagay niya ang mga braso sa baywang niya at hinawakan ang renda. Nanginginig si Meng Qing, ang taong ito. Tara na, sabi ni Lin Feng habang hinihimok ang kabayo. Napabuntong hininga ang mga kabayo at mabilis silang umalis. Dahil ang kabayo ay mabilis na tumatakbo, ang katawan ni Meng Qing ay nakahilig at nakasandal sa dibdib ni Lin Feng.
2 tao sa isang kabayo ang tumatakbo sa mga bundok. Protektahan ng prinsesa, sabi ni Linfang sa Celestial Sword Unit bilang utos. Agad siyang pinalibutan ng mga bantay. Prinsesa, ang daming nakatingin sa mga taong unti-unting umaalis. Pakiramdam nila ay nasusuka sila, na si Duan Xingye ay nakakagulat na isang tunay na prinsesa, ang prinsesa ni Zuyu. Sino si Linfang? Nakapagtataka, nakinig sa kanya ang mga tropang Chixi at nagustuhan siya ng prinsesa at Mengqing. Sa isang sinaunang kalsada, ang mga kabayong Chixi ay mabilis na tumatakbo at isang ulap ng alikabok ang nakapalibot sa kanila. Sa isang kabayo, may 2 silhouette na magkadikit. May isang magandang babae na mukhang isang celestial na nilalang at ang isa ay isang gwapong binata na mukhang walang kabuluhan. Nililipad ng hangin ang buhok nila habang nakasakay. Mga magagandang kabayo, magagandang tao, isang malawak na sinaunang kalsada, isang binata at babae. Ang tanawin ay mukhang kaakit-akit tulad ng isang pagpipinta. Si Mengqing ay kalmadong nakasandal sa dibdib ni Linfang. Hindi sila nagsasalita. Ine-enjoy lang nila ang katahimikan at katahimikan ng mga sandaling iyon. Parang panaginip talaga. Kahit na walang katapusan ang sinaunang tao, napakasarap manatiling ganito. Habang papalapit si Linfang sa Duanren border, ginagamit niya ang kanyang Earth Fusion at ang kanyang sentido ay matalas at matalas. Pakiramdam niya ay may nagtatago sa kabundukan at nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang pinahinto ang kabayo, tumingin sa Duanren border at sumigaw. Linfang, sa ilalim ng Celestial Sword Chixi Battalion. Ang Duanren border ay ganap na tahimik. Walang boses o tunog. Ang buong bulubundukin ay nalunod sa ganap na katahimikan, ngunit alam ni Linfang na mapanganib ang sitwasyon. Mga tropang Chixi, lumipat patungo sa Duanren border. Sigaw ni Linfang. Hindi alam ni Linfang kung sino ang nasa Duanren border. Kaagad pagkatapos, ang mga tropang Chixi ay humakbang pasulong. Makalipas ang ilang sandali, napakunot ang noo ni Linfang, nakarinig siya ng ilang sipol sa hangin at pagkatapos ay nakita niya ang maraming arrow na lumilipad sa himpapawid, diretsong gumagalaw patungo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang liwanag ng espada ay kumalat sa hangin at ang mga palaso na gumagalaw patungo sa kanya ay naputol lahat. Ang kabayong Chixi ay umuusad muli. Gayunpaman, hindi huminto ang tunog ng mga palaso. Ito ay naging ulan ng mga palaso na damapo sa kanyang harapan na para bang pinipigilan siya nitong makagalaw pa. Mengqing, patayin mo sila, sabi ni Linfang na malamig at walang ekspresyon, kara-rating lang niya at may mga taong walang prinsipyong umaatake sa kanya. Gusto nila siyang patayin, hindi yun ilusyon. Nang matapos magsalita si Linfang, tumalon siya sa ere. Ang kanyang katawan ay lumulutang sa kalangitan sa itaas ng lambak habang siya ay sumugod patungo sa mga bangin. Tumalon din si Mengqing sa hangin at tulad ng isang celestial na nilalang, lumipat din siya patungo sa Duanren border. Sa isang iglap, dumating si Linfang na nakasakay sa isang napakalaking bato, may ilang mga tropa na patuloy na nagpapaputok ng mga palaso, ngunit sa sandaling nakita nila si Linfang, ang kanilang mga kamay ay tumigil saglit at tumigil sila sa pagpapaputok ng mga palaso. Tulad ng inaasahan, ito ay mga sundalong Zuyu. Nang makita ni Linfang ang baluti na suot ng mga kalaban, isang malamig at walang pakialam na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinabi na ni Mengqing kay Linfang ang tungkol sa labanan. Maraming tao ang nasugatan at namatay, ngunit sa wakas dahil sila ay nasa Zuyu at naputol sa reinforcements, ang mga tropang Moyu ay umatras. Ang Duanren border ay nanatili sa ilalim ng kontrol ni Zuyu. Sa sandaling iyon, binaril ng mga sundalong ito si Linfang mula nang dumating siya sa Duanren border. Gusto nila siyang patayin. Sino ka? Kaninong utos ang iyong sinusunod? Malamig na tanong ni Linfang at humiwalay. Ang malamig na chi ay nakapalibot sa kanyang katawan. Nanatiling tahimik ang sundalo at naglabas ng isang arrow diretso patungo kay Linfang. Mamatay. Malamig na sabi ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malamig na kinang-ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at tinusok ang kawal. Nagulat ang sundalo at dahan-daang bumagsak na patay sa lupa. Matapos patayin ang sundalong iyon, nagpatuloy si Fang. Ginamit niya ang pagsasanib ng lupa at nakikita niya ang bawat taong nagtatago sa mga bundok. Walang sino man sa kanila ang makatakas sa kanyang sentido. Sa sandaling iyon, nagpakita si Linfang sa harap ng isa pang sundalo ni Zuyu at nagtanong. Kaninong utos ang iyong sinusunod? Nanatiling tahimik ang sundalo. Mamatay. Walang pusong, sabi ni Linfang. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, sa isang iglap, isa pa ang napatay ni Linfang. Walang pakialam si Linfang sa kanilang katahimikan. Ang Duanren border ay napakalaki, malamang na may isang tao na magsasita. Hindi tumigil sa paggalaw si Linfang. Ang Duanren border ay nagiging ilog ng dugo. Hindi lang si Linfang ang nagmamasaker ng mga tao sa sandaling iyon, ganoon din ang ginagawa ni Mengqing. Kung sinabihan siya ni Linfang na pumatay, pumatay siya. Nakalimutan ni Linfang na siya ay nasa isang teritoryo ng bansang Zuyu. Kahit na ito ang border defense laban kay Mozu. Hindi siya tumigil sa pagpatay. Pagkatapos na dumaan sa digmaan, siya ay naging mas malakas at ang kanyang puso ay pinanday na ngayon sa labanan. Kung may gustong pumatay sa kanya, hindi magpapakita ng awa si Linfang. Ipinaglaban niya si Zuyu, ngunit ano ang nagawa ni Zuyu para sa kanya? Ano ang ginawa nila para kay Liu Kanglan? Ang prinsesa ay dinukot, ang mga tropa ay nag-away sa isa't isa, ang mga tropang Moyu ay dumating upang patayin sila, at daan-daang libong tropa ang napatay. Nagkaroon ng pagsasabuatan na patayin siya, kung si Zuyu ay walang pakialam sa kanya, kailangan bang pakialaman ni Linfang si Zuyu? Si Linfang ay isang pambihirang tao at wala siyang pakiramdam na kabilang sa bansang Zuyu. Kung gusto siyang patayin ni Zuyu, itataas niya ang kanyang espada laban kay Zuyu.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 239, ang Purple Dragon Spirit. Sa isang hindi tiyak na yugto ng panahon, patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga bundok ng Duanren border. Tila may mga lawa ng dugo na dumadaloy sa mga bundok. Bumalik sina Linfang at Mengqing sa pangunahing kalsada. Pinalibutan ng malamig na chi ang kanilang mga katawan. Napatay nila ang lahat ng mga sundalong nagtatago sa bundok. Noon, si Liu Kanglan ay nasa Duanren City na. Nagpoprotekta sa lambak. Hindi akalain ni Linfang na isang araw, personal niyang gagamitin ang kanyang espada sa Duanren border para patayin ang mga sundalong Zuyu. Dumating na ang Celestial Sword Battalion sa lambak ng Duanren border. Maraming bangkay ang nasa harapan nila. Lahat sila ay nakasuot ng armor ni Zuyu. Ang kalsada ay hinaharangan, pinatay namin silang lahat. Sabi ni Linfang sa CXC unit na malamig at hiwalay. Napansin niyang nagulat sila sa eksena. Ngayon, sumama ka sa akin, lumabas tayo sa pinakamabilis nating bilis. Pagkatapos ay sumugod sa ere sina Linfang at Mengqing habang gumagalaw ang kanilang kabayo sa napakabilis na bilis. Ang mga tao sa likod nila ay nanatiling tahimik at nagsimulang tumakbo, malapit na sumunod kay Linfang. Pagkatapos ng Duanren border, naroon ang Duanren City. Sa sandaling iyon, mukhang apokaliptik ang Duanren City. Punong-puno ng abo ang hangin. Ang buong lungsod ay nawasak ng apoy. Sa itaas ng napakalaking gate ng lungsod, may ilang sundalong Zuyu at binuksan nila ang gate. Walang sinabi si Linfang. Agad siyang lumipat patungo sa gate ng lungsod at pumasok sa lungsod. Wala ring nagtangkang pigilan siya. Ang unit ng CXC ay tumakbo patungo sa lungsod ngunit pagpasok nila sa lungsod, nagsimulang magsara ang gate. Sa harap ni Linfang, may ilang mga sundalo na dahan-daang lumalapit sa kanya. Isang matalas at marilag na chi ang pinakawalan sa kanilang mga katawan. Nakasakay silang lahat habang nakatitig kay Linfang. Tila hinihintay nilang bumalik si Linfang. Mula sa kanilang mga kabayo, hinawakan nila ang kanilang mga busog at itinaas ang mga ito sa hangin. Nararamdaman ni Linfang at Mengqing ang isang nakamamatay na chi na sumalakay sa kapaligiran at inaapi sila. Tumigil ka, baka barilin tayo. Sigaw ng malamig na boses. Ngunit lubusang hindi sila pinansin ni Linfeng at patuloy na sumulong sa kanyang kabayo. Nagulat naman yung kanina lang sumigaw. Itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang pana, pinaikit ang kanyang mga mata at isang malademonyong ice cold expression ang lumitaw sa kanyang mukha. Art. Ibinaba niya ang kanyang kamay, at hinayla ang bowstring. Sa sandaling iyon, isang araw ang pam ito sa hangin na dumiretso patungo kina Linfang at Mengqing. Boom! Ang palaso ay tumama sa kabayo ng isang matalim na suntok, ang palasong iyon ay nakakagulat na may napakalupit na lakas. Sa mga taong ito, wala sa kanila ang mahina, lahat sila ay nakalusot sa isang mataas na layer ng lingchi. Lahat sila ay mga Elite na sundalo. Ang kabayong CXC ay bumagsak, patay mula sa unang palaso. Ang unang araw ay hindi para kay Linfang kundi para sa kabayo. Pagkatapos ng unang araw na iyon, naglagay siya ng isa pa sa kanyang busog ngunit ito ay para kay Linfang. Ang isang ito ay dapat na pumatay kay Linfang. Si Linfang at Mengqing ay sabay na tumalon sa hangin at lumutang sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay agad nilang itinapon ang kanilang mga sarili sa karamihan ng tao na hindi pinapansin ng mga palaso. I freeze. Bulong ni Mengqing sa kanyang puting damit na puti. Ang yelo ay kumalat sa kapaligiran, sa sandaling. Iyon, lahat ng mga palaso na gumagalaw patungo sa kanya ay agad na nagyelo at naglabas ng maliliit na tunog ng pag-crack. Na-freeze sila sa pwesto. Bukod pa rito, si Linfang ay nasa gilid ni Mengqing at isang maningning na lilang ulap ang lumabas mula sa kanyang likuran. Ang lilang ulap na iyon ay nag-transform sa isang silweta. Ito ay isang nakakabaliw na daang metro ang taas na silhouette. Ito ay sa hugis ng Purple Dragon. Ang ilusyon na iyon ay nakakagulat na ang napakalaking purple na dragon. Ito ay walang tigil na lumilipad ng pataas at mas mataas. Saka ito tumingin sa mga tao mula sa itaas. Ang nakakatakot na dragon na iyon ay nagpabago ng husto sa mga ekspresyon ng mukha ng mga sundalong Zuyu. Lahat sila ay nakatingin sa Purple Dragon sa hangin. Nagsimula silang manginig at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga puso ay dinaig sa matinding takot. Ang ilusyong iyon ay ang espiritu ni Linfang matapos nitong lamunin ng buong lilang lawa na puno ng dugo ng dragon. Kahit na ang espiritu ni Linfang ay, pagkatapos noon, ay nilamon ng yelong chi ni Mengqing, ang kanyang espiritu ay hindi pa rin nagbabago. Ito ay hindi pa rin, ang napakalakas na purple spirit. Tungkol sa napakalaking dragon illusion, nakakatuwa, ito ay lubos na katulad ng purple dragon image na sinasakyan ng cultivator. Ang lilang likido ng lawa ay dugo ng lilang dragon. Ang ahas ni Linfang at ang dragon mula sa ipinagbabawal na lugar ay nasa perpektong pagkakatugma. Roar! Ang dambuhalang dragon na ilusyon ay umungal at nagsimulang umatake. Isang walang katapusang lilang lawa ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ng dragon. Kaagad pagkatapos, natunaw ng lawa ang lahat ng nasa daan nito na parang asido, kasama na ang mga palaso. Tinatanggal ang kalangitan, ang lilang lawa ay agad na gumalaw upang harangan ng landas ng umaatres na mga sundalong Zuyu. Kaagad pagkatapos, ang walang katapusang takot ay sumalakay sa kanilang mga puso at mukha. Nawala na ang kanilang malamig na pagpatay na layunin. Paano ito naging posible? Paano naging napakalakas ni Linfang? Natanggap nila ang impormasyon na nasira ni Linfang hanggang sa ika-6 na layer ng lingchi. Ang lahat ng mga cultivator na ito ay nakalusot sa ika-7 lingchi layer at dapat na mapatay si Linfang. Kung si Linfang ay babalik na buhay, ang Duanren City ay dapat na ang lugar kung saan siya ililibing, ngunit si Linfang ay naging napakalakas, lahat ay natulala. Bakas sa mga ekspresyon ng mukha nila na pinagsisihan nila ang lahat.
Ang pagpatay kay Lin Feng ay hindi isang tungkulin na maaari nilang gampanan. Ang lilang lawa ay dumadaloy sa kalangitan at pinawi ang araw, pagkatapos ay agad itong bumagsak sa mga sundalong Zuyu. Kaagad pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang unti-unting natutunaw na tila sila ay nadikit sa acid. Sa isang iglap, 100 cultivator ang natunaw na lahat sa isang puddle. Matuno. Ang kakayahang matuno ang mga bagay ay talagang isang napakapangit na kakayahan. Sa orihinal, ang dugo at laway ng dragon ay maaaring matunaw kahit isang makapangyarihang magsasaka sa walang anuman kundi mga buto, dahil sina Lin Feng at Duan Xinye ay nagmana ng isang espiritu ng dugo, ang kanilang mga damit lamang ang natutunaw kapag nadikit sa dugo ng dragon. Pagkatapos nito, ang lilang likido ay tumagos sa kanilang mga katawan na nagbabago sa kanilang orihinal na espiritu. Nagbigay ito sa kanila ng karagdagang lakas. Bukod pa rito, nang inumin ng snake spirit ni Lin Feng ang lahat ng likido ng Purple Lake, binigyan nito ang espiritu ni Lin Feng ng parehong kapangyarihan gaya ng Purple Dragon. Nang makita ng Celestial Sword Battalion si Lin Feng, na mukhang isang Diyos, sila ay talagang matulala. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Malakas, si Lin Feng ay naging mas malakas. Lahat sila ay nakaligtas sa digmaan, nakakuha sila ng maraming karanasan sa larangan ng digmaan at lahat ay naging mas malakas, ngunit si Lin Feng ay naging nakakatakot. Mayroong mas malalaking grupo ng mga sundalo na nakasakay sa kanilang mga kabayo patungo sa kanilang direksyon, para patayin si Lin Feng ngunit, nang makita nila ang tanawing iyon, lahat sila ay tumigil. Nakatingin sila sa dragon sa hangin at sa ilalim ng mga paa ni Lin Feng ay isang napakalaking purple na lawa na tila nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ito ay diretsyong gumagalaw patungo sa kanila. Habang lumilipat ang lawa patungo sa mga sundalong ito, dahan-daang lumingon si Lin Feng at tumingin sa isa pang malaking grupo na sumusugod sa kanya. Malinaw na sila ay mga sundalong Zuyu at alam ni Lin Feng na narito silang lahat para patayin siya. Nang makita nila ang ekspresyon ni Lin Feng, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sinalakay ng lamig ang kanilang mga puso na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulo. Nakatanggap kami ng misyon na patayin ka, ngunit maaari kang umalis. Sabi ng isang sundalo kay Lin Feng. Agad naman silang tumalikod para umalis. Kung gusto nilang pumatay, pumapatay sila, kung sila ay masyadong mahina, umalis sila. Gaano katawa-tawa? Malamig na sabi ni Lin Feng. Nakatanggap na silang lahat ng utos ngunit dahil nasa panganib ang kanilang buhay, hindi sila sumunod sa utos at umalis, anong klaseng disiplina iyon? Meng Qing, paumanhin sa abala sa iyo, mangyaring kumpiskahin ang lahat ng mga kabayong ito para sa amin. Sabi ni Lin Feng habang lumingon kay Meng Qing. Napatay ng palaso ang kanilang kabayo. Medyo panggulo siyang umatake dahil palagi niyang tinutunaw ang mga tao at ang mga kabayo nila. Sige. Sabi ni Meng Qing habang tumatangop. Gumalaw siya sa himpapawid at naglabas ng ice chi na nagpatibok sa puso ng mga sundalong Zuyu na ito. Kay lamig. Bukod kay Lin Feng, may isa pang malakas na cultivator, isang cultivator ng Zuan Chi layer. Sa madaling salita, kahit na hindi ganoon kalakas si Lin Feng, mamamatay pa rin silang lahat. Ang pagnanais na patayin si Lin Feng sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay parang isang biro. Lahat sila ay natakot. Nakatanggap sila ng mga utos at kinailangang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Yelo. Itinaas ni Meng Qing ang kanyang kamay at lumabas ang yelo. Nanginginig ang mga tao. Kaagad pagkatapos, kumalat ang yelo, umusad ito at kumalat sa kapaligiran, lahat ay nagyelo na parang estatwa. Kaagad pagkatapos, bumagsak sila mula sa kanilang mga kabayo at namatay. Sumakay ka sa mga kabayo, bilisan mo, mahinahong sabi ni Lin Feng. Naalala niya ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan at tumakbo, kaagad pagkatapos tumalon sa isang kabayo. Tumalon din si Meng Qing sa kabayo. Lin Feng, ano ang nangyayari? Tanong ni Duan Xinye nang makita niya ang mga kilos ni Lin Feng. Gusto ng ilang tao na patayin tayo, ayaw nilang bumalik tayo sa Imperial City. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin kay Duan Xinye. Paano naman ako? Gusto rin ba nila akong patayin? Oo, sabi ni Lin Feng habang tumatangop. Tumibok ang puso ni Duan Xinye. Gusto pa nilang patayin ang prinsesa. Daan-daang libong sundalo ang namatay, nawala ang prinsesa, kahit nanalo tayo sa digmaan, sa huli, gusto nilang hatulan ng kamatayan si Liu Kanglan, dahil kahit nanalo tayo sa digmaan, ito ay isang kalunos-lunos na tagumpay. At saka, hindi pa namin nagawang protektahan ang prinsesa na kinidnap ni Muyu. Kaya naman, mahatulan nila siya ng kamatayan. Gusto rin nila akong patayin, hindi na ako makakabalik sa Imperial City. Ngunit kung lalabas ka sa Imperial City, hindi nila ako mahahatulan ng kamatayan. Nang marinig ni Duan Xinye ang mga salita ni Lin Feng, nagsimulang tumibok ang kanyang puso at nakaramdam siya ng sobrang lamig. Dahil gusto nilang hatulan ng kamatayan si Liu Kanglan, gusto rin nilang patayin ang prinsesa. Ganoon ba kadali yun? O baka hindi lang nila gustong patayin si Liu Kanglan, isinakripisyo rin nila siya. Ang prinsesa ay lubos na naunawaan kung sino ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang hindi naintindihan ni Duan Xinye ay kung bakit siya kinidnap. At saka, bakit parang nagtutulungan sina Zuyu at Muyu? Kung sa taong naisip niya talaga nagmula iyon, bakit kailangan pa siyang kidnapin? Bakit, hindi na lang nila siya pinatay on the spot? Ang taong iniisip niya ay ang kanyang kapatid, ang prinsipe ng korona, si Duan Wu daw. Siya ay labis na, agresibo, brutal at hindi sumunod sa mga prinsipyo at namuhay ng walang moral. Si Duan Wuya, ang pangalawang prinsipe, at siya ay napakalapit ngunit hindi siya malapit sa prinsipe ng korona. Sa makatuwid, dahil sinuwi niya si Duan Wu daw, kailangan niyang mamatay.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 240, pinapalibutan ng Imperial City. Sa labas ng Imperial City, ang eksena ay nagmistulang isang nagninangas na kaldero ng puot. Masigla at masikip sa loob tulad ng dati. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumilipat patungo sa gate na naghihiwalay sa labas at loob ng Imperial City. Sa sandaling iyon sa labas ng Imperial City, sa likod ng moat na nakapalibot sa lungsod. Isang makapal at makakapal na nakamamatay na chi ang pumuno sa kapaligiran at bumalat sa buong lugar. Ang mga tao at mga kabayo sa likod ng ilog ay nakasuot ng parehong baluti. Ang lahat ng mga kabayo ay mga kabayong Chi XC. Pinapalibutan nila ang Imperial City. Sa sandaling iyon, nakakagulat na napalibutan ng mga tropa ang Imperial City. Mayroong ilang 10,000 sundalo. Sa abot ng mata, may mga sundalo. Ito ay isang malawak at walang hangganang dagat ng mga sundalo na lahat ay nagpapakawalan ng napakalakas na chi. Isang grupo ng mga tao ang papalapit sa Imperial City at nakita ang hukbong ito ng mga sundalo. Lahat ng uri ng komento ay kumakalat sa karamihan. Sila ay mga tropang Chi XC, hindi ko akalain na ang malalakas na armored cavalry ay magpapaligid sa tungsod, ngunit kapag kaharap ang Imperial City na bilyon-bilyon, ang ilang 10,000 libo ay wala, ito ay isang biro lamang. Wala silang magagawa. Napansin ng ilang tao na ang mga tropa na nakapaligid sa Imperial City ay pawang nakasuot ng pulang baluti. Ang baluti na ito ay simbolo ng mga tropang hangganan, ang mga tropang Chi XC, ang mga tropa ni Liu Kanglan. Iyon ang impermanence ng buhay. Maaaring si Liu Kanglan ng Divine Arrow ay papatayin sa harap ng lahat. Sabi ng isa habang bamantong hininga. Ang katotohanan na gustong patayin ng bansa ng Zuyu si Liu Kang ay hindi nalihim. Sinasabing hindi nagawang protektahan ni Liu Kanglan ng bansa laban sa hukbo ni Mo Yu at mayroon din siyang masamang impluensya na lumikha ng kaguluhan sa mga tropa. Sinabi rin na gusto niyang pigilan ang mga tropa ni Duan Tian lang na makipaglaban sa kaaway at sa gayon ay nagbigay ng pagkakataon kay Mo Yu na mag-atake at pumatay ng daan-daang libong tropa. Bukod pa rito, ang prinsesa ay dinukot ni Mo Yu at walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Si Lin Feng lamang ang sumugod upang iligtas siya. Gayunpaman ang totoo ay sumama si Liu Kanglan sa plano ni Lin Feng, pinatay nila ang daan-daang libo mula sa hukbong Mo Yu sa pamamagitan ng pagpapapasok sa kanila sa Duanren City at pagsunog sa kanila. Iyon ay isang mahusay na plano. Itinuring na patay na si Lin Feng. Naglakbay siya sa napakalaking distansya sa loob ng bansang Mo Yu, at umasa sa sarili niyang lakas para patayin ang mga taong dumukot sa prinsesa. Sa sandaling iyon, siya at ang prinsesa ay nawawala, malamang na sila ay patay, o posibleng nasa isang kritikal na sitwasyon. Sa panahon ng digmaang iyon, ang palayaw na The Divine Arrow ay nawala ang kahalagahan nito habang si Lin Feng ay malamang na nakilala ang kanyang kamatayan. Nakakaawa, isa siyang malakas at makapangyarihang binata, malamang patay na siya sa sandaling iyon. Napatingin ang karamihan sa langit, nakakasilaw sa mga mata ang sikat ng araw. May ilang oras pa para maghintay bago ang pagbitay kay Liu Kanglan. Sa sandaling iyon, mahigpit na sarado ang tarangkahan ng Imperial City, walang makapasok sa lungsod, at nandoon silang lahat dahil gusto nilang masaksihan ang pagbitay kay Liu Kanglan. Sa sandaling iyon, nabalisa ang mga tropa. Kaagad pagkatapos, nakita sila ng mga tao na tumalon sa kanilang mga kabayo at kinuha ang mga busog mula sa kanilang mga likuran. Ito ay isang armadong rebelyon. Para sa kapakanan ni Liu Kanglan, nakakagulat na gustong salakayin ng mga tropang Chi XC ang Imperial City. Ang mga tao ay namangha. Ang maliit na bilang ng mga tropa ay gustong salakayin ng Imperial City. Siguradong mamamatay sila kapag sumalakay ang mga tropang iyon. Ang mga bantay ng Imperial City ay hindi basta-basta nanonood ng hindi nagre-react. Ilang 10,000 sundalo ang umaatake, iyon ay pagpapakamatay lang, wala nang iba pa. Ito ay haantong sa walang mabuti. Gaya ng inaasahan, nakita ng isang mataas na sundalo na gumalaw ang mga tropang ito at malamig na tumawa. Ang mataas na sundalong iyon ay tinawag na Meng Gufang, siya ay isang opisyal at may tanyag na reputasyon. Tubos niyang naunawaan kung ano ang dapat niyang gawin kapag nahaharap sa isang paghihimagsik. Madali niyang itapon ang mga ito, bukod pa, magagawa niyang hayaan ang kanyang anak na makilala ang kanyang sarili sa pagkilos at ayusin ang problemang ito sa kanyang sarili. Sa gilid ni Meng Gufang, may isang binata. Nakasuot ng armor ang binatang iyon. Mukha siyang maharlika at dominanti. Pambihira siyang gwapo. Kung nandoon si Lin Feng, tiyak na makikilala niya siya. Meng Chong. Ang isa na ang kultibasyon ay napilaya ni Lin Feng sa nakaraan, siya ay anak ni Meng Gufang. Meng Chong, papayagan kitang magbigay ng utos, ano sa palagay mo? Nakangiti si Meng Gufang na nagpasaya kay Meng Chong. Pinahintulutan ni Meng Gufeng ang kanyang anak na makilala ang kanyang sarili sa pagkilos na magbibigay daan sa kanya na umakyat sa ranggo ng mas mabilis. Maaari lamang siyang maging masaya tungkol dito. Sige, sabi ni Meng Chong habang nakangiti. Pagkatapos ay lumipat siya sa gilid, nakatayo pa rin sa itaas ng tarangkahan ng Imperial City at itinaas ang kanyang kamay. Isang hindi kapani-paniwalang bilang ng mga gwardya ng Zuyu ang nagtaas ng kanilang mga busog na handang barilin ang hukbo sa labas. Habang nakatayo roon, naramdaman ni Meng Chong na makapangyarihan siya, kaya niyang magpasya ang lahat at kahit na kaya niyang lipulin ang isang maliit na hukbo sa isang utos. Lin Feng, sayang naman at patay ka na, kung hindi ay utusan kitang patayin. Nakaramdam na naman ng pagmamataas si Meng Chong sa kanyang puso. Naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan. Napilaya ni Lin Feng ang kanyang kultibasyon at pinahiya siya, ngunit sa sandaling iyon, nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan, maaaring utusan siya ni Meng Chong na patayin.
Hindi na siya nakapag-practice ng cultivation pero hindi bale, kailangan lang niyang itaas ang kamay at hayaan ang hukbo na lumaban para sa kanya. Ang nakamamatay na Chi ay kumalat sa itaas ng tarangkahan ng Imperial City. Ang mga sundalo sa labas ng tarangkahan ng lungsod ay nakadama ng pagbibitiw upang matugunan ang kanilang wakas dito. Malinaw nilang naunawaan na, kung sila ay lumaban, sila ay mamamatay dito. Ang laban na ito ay walang iba kundi katarungan. Sigaw ni Ren Qingguang na nakatayo sa harapan ng tropa habang nakatingali sa mga tao sa itaas ng gate ng lungsod. Nakipaglaban sila at nawalan ng tropa para sa kanilang bansa, si Zuyu, ngunit paano sila tinatrato ni Zuyu? Paano naging patas iyon? Hustisya, mayroon ba ito? Galit na sigaw ng tropa. Ang lupa ay nanginginig at ang kanilang mga puso ay nanginginig kasama nito. Ang mga taong ito ay magsasakripisyo ng kanilang sarili para sa katarungan. Si Meng Chong at ang kanyang ama, sa itaas ng gate ng lungsod, ay malamig na nakangiti. Ang hustisya ay lakas at impluwensya ang ating hustisya. Paano magkakaroon ng tunay na hustisya sa mundong ito? Sabi ni Meng Chong habang nakangiti ng masama. Matapos pilayin ni Lin Fang ang paglilinang ni Meng Chong, ang puso ni Meng Chong ay lalong naging masama. Mga kapatid, ito na ang huli nating laban, narito tayong lahat para sama-samang lumaban, mga opisyal at sundalo. Hindi tayo magsisisi. Si Ren Qingguang, sa kanyang kabayo, ay mukhang walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, kahit na mamamatay na siya, nananatili siya sa kanyang mga prinsipyo. Ang tunog ng mga palaso na pumapasok sa mga busog ay pumuno sa hangin at ang nakamamatay na enerhiya ay kumalat sa kapaligiran. Handa. Si Meng Chong, mula sa tuktok ng pader ng lungsod, ay nagtaas ng kanyang kamay upang ipaalam sa mga tropa na magpuntirya. Lalong lumakas ang evil smile sa mukha niya. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang kumilos para itago ang sarili sa anumang away. Itinaas din ni Ren Qingguang ang kanyang kamay sa labas ng mga dingding, isang banayad na simoy ng hangin ang lumutang sa hangin na nagpapalipad sa kanyang buhok sa hangin. Sa sandaling iyon, ang walang kabuluhang lalaking iyon ay hindi suot ang kanyang helmet. Matigas ang kanyang mga labi, matigas ang kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan, kailangan lang niyang igalaw ang kanyang kamay at tutunog na ang death bell. Ang tunog ng mga kabayo ay kumalat sa abot tanaw ngunit walang nagbigay pansin sa tunog. Ang buong pulutong ay nakatingin lamang sa mga hukbo sa loob at labas ng Imperial City. Tumigil ka, ibinaba ni Ren Qingguang ang kanyang kamay, ang mga tropang kasama nito ay handang magpaputok ng kanilang mga busog anumang oras. Napuno ng hangin ang tunog ng mga tumatakbong kabayo at nagsimulang manginig ang lupa. Ang tunog ay kumalat na parang mga alon sa buong hukbo. Buong bilis silang tumakbo patungo sa lungsod. Ang tunog ay humantong sa lahat ng huminto sa kanilang ginagawa. Tumigil ka, opisyal, ako ito. Sigaw ni Lin Fang. Parang lumilipad sa ere ang kanyang kabayo. Ang buong hukbo ay nahahati sa dalawa at nag-clear ng landas habang tinitingnan ng mga silhouette na kara-rating. Nang marinig ni Ren Qingguang ang boses na ito, siya ay natigilan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, boses iyon ni Lin Fang. Lahat, tumigil na kayo. Sabi ni Ren Qingguang. Lahat ng tropa ay natulala. Bakit nila itinigil ang kanilang pag-atake? Sino yun? Siyempre gusto ni Ren Qingguang na tumigil sila. Kung sila ay sumalakay, sila ay ituring ng mga armadong rebelde, at ang mga bantay sa pader ng lungsod ay may dahilan upang patayin sila. Ngunit kung hindi man lang sila umatake at ang mga Zuyu na tropa ang unang umatake sa kanila, magkakaroon sila ng dahilan para gumanti. Sa una, siya ay nagbitiw upang mamatay ngunit si Lin Fang ay dumating bago niya salakayin ang lungsod. Inakala na patay na si Lin Fang at si Liu Kanglan ay isang kriminal. Si Lin Fang lang ang makakapagpabago ng sitwasyon sa sandaling iyon. Tumingon si Ren Qingguang, tumingin kay Lin Fang at sa iba pa sa malayo, at ngumiti. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Lin Fang. Nang marinig ng tropa ang mga salita ni Ren Qingguang, lahat sila ay natigilan. Ang Zuyu country ay gumanap. Ng isang mapagpasyang papel sa paggawa kay Lin Fang na isang bayani, si Lin Fang ay isang tunay na bayani sa kanilang mga puso. Si Lin Fang ay nakakuha ng status na tenyente sa Celestial Sword Battalion para sa pagpatay sa mga itim na gwardya ni Moyu. Sa kanyang lakas, nagawa niyang baguhin ang agos ng digmaan. Sa sandaling iyon, muling nagpakita si Lin Fang. Lin Fang. Sa pader ng lungsod, nakita rin ni Meng Chong ang silhouette na iyon. Bigla siyang nagmukhang nakakatakot at masama.